Lumpo lang yan. Habang buhay na pabigat. Yan ang bulong na pumatay sa isang pamilya. Ipinagpalit ng ama ang asawa at anak sa mayamang kabet. Dahil kinakahiya niya ang batang naka-wheelchair. Tinago niya ang dugo't pangalan. Ipinagpalit sa pera at status. Sa loob ng 14 na taon, lumaki ang bata sa kasinungalingan. Akala niya patay na ang ama. Hanggang isang gabi, sa gitna ng luho at pangmamaliit, haharap siya sa lalaking nagsabing hindi siya kilala. Ngunit paano kung ang batang kinahiya ay pakakasalan ng bilyonaryo? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang silid. Tanging ugong ng electric fan at mahinang paghinga lamang ang maririnig. Sa gitna ng kwarto, nakaupo ang isang dalagang naka-wheelchair. Maingat niyang iniunat ang mga binte. Kasunod ang dahan-dahang pagmasa sa tuhod. Isang ritual na kabisado na niya. Paulit-ulit, araw-araw. 8 taon na. Hindi siya nagrereklamo kahit masakit. Kahit nakakapagod. Kahit paulit-ulit siyang tinatanong ng therapist kung handa ka na bang sumuko? Ngumiti lang siya, palagi. Hindi po. Sagot niya tuwing matatapos ang therapy. Kaya ko pa. Ang pangalan niya ay Elena, 16 na taong gulang. Maganda ang mga mata, mahabang buhok at may ngiting kayang magpatahimik ng kahit sinong galit. Ngunit para sa mundo, isa lamang siyang bata sa wheelchair. Para sa kanyang ina, siya ang buong mundo. Para sa kanyang ama, siya ang sikreto. Mula sa pintuan, tahimik na nakamasid ang kanyang ina, si Maribel. Hawak nito ang tuwalya at bote ng tubig, handang tumulong kung sakaling manghina ang anak. Sanay na siyang panoorin si Elena. Ang pilitin ng katawan, ang lunukin ng sakit. Ang ngumiti kahit may luha sa gilid ng mata. Ma, mahinang tawag ni Elena. Okay lang po ako. Lumapit si Maribel at hinaplos ang buhok ng anak. Alam ko anak. Sa labas ng kwarto sa sala ng bahay na tahimik at malamig, naroon ang ama ni Elena, si Ramon, nakaupo sa sofa. Nakasuot ng plantsadong polo, hawak ang cellphone. Abala sa email, tawag at meeting invites. Para bang wala siyang naririnig. Para bang wala siyang anak na nagsasakripisyo sa likod ng pader. Ramon, maingat na tawag ni Maribel habang lumalabas ang kwarto. May therapy si Elena bukas. Kailangan nating... Busy ako. Putol ng lalaki na hindi man lang tumitingin. May meeting ako sa investors. Importanteng tao ang kaharap ko. Napabuntong hininga si Maribel. 1 oras lang yon. Kahit saglit lang sana makita ka man lang niya. Tumayo si Ramon na iritado. Maribel, ilang beses na ba natin tong pinag-usapan? Hindi pwedeng makita ng mga taong yon ang sitwasyon natin. Sitwasyon? Nanginginig ang boses ng babae. Anak natin siya. Tahimik sandali si Ramon, tsaka tumingin sa direksyon ng kwarto. Parang takot, parang may kinahihiyang multo. Hindi nila kailangang malaman. Mabigat niyang sagot. Hindi pa. Ilang taon na ang lumipas, pero palagi na lang hindi pa. Sa mga business event, palaging mag-isa si Ramon. Kapag tinatanong kung may anak, ang sagot ay palaging pareho. Wala pa, busy pa sa career. Kapag tinatanong kung kasal, ngingiti lang siya at sasabihin, complicated. Walang larawan si Elena sa opisina. Walang letrato ng pamilya sa desk. Walang bakas na may anak siyang naka-wheelchair. Isang gabi, habang nagbibihis si Ramon para sa isang gala dinner, tahimik na lumabas si Elena mula sa kwarto. Nakasuot siya ng simpleng dress. Maayos ang buhok, halatang pinaghandaan ng sarili. Daddy, mahina niyang tawag.
Napalingon ang lalaki at sa isang iglap nakita ang anak. Nakaupo sa wheelchair, pilit na nakangiti, umaasang isasama. May dinner po kayo? Tanong ni Elena. Pwede po ba akong sumama? Kahit sandali lang? Nanigas si Ramon. Hindi siya sumagot agad. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang itsura ng anak sa harap ng mga business partners. Ang mga titig, ang mga bulong, ang awa, ang hiya. Hindi pwede. Diretso niyang sagot. Bumagsak ang ngiti ni Elena. Okay po. Hindi lugar yan para sa mga bata. Dagdag pa niya, napilit na kalmado pero matalim. Lalo na sa sitwasyon mo. Tumango si Elena, hindi umiyak, hindi nagtanong. Dahan-dahan siyang umatras papasok ng kwarto. Bit-bit ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Bakit ako? Kailangang itago. Sa likod ng pinto, tahimik siyang umiiyak. Walang tunog, walang hikbi. Sanay na siyang masaktan na mag-isa. Sa labas, nagsuot ng coat si Ramon at umalis ang bahay. Bit-bit ang ambisyon. Iniwan ang anak na unti-unti niyang tinatanggi. At sa sandaling iyon, nagsimulang tumubong hiya sa puso ng isang ama. Hindi niya alam o ayaw niyang aminin na ang hiya niyang iyon ang magiging simula ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Maaga pa lang igising na si Ramon, nakapress na ang suit, makintabang sapatos, at plansyado na ang bawat galaw niya. Parang handa na hindi lang sa isang meeting, kundi sa isang buhay na pilit niyang binubuo na walang sabit, walang kahinaan, at higit sa lahat, walang bahid ng kahihiyan. Sa mesa, tahimik na kumakain si Elena. Maingat niyang hinawakan ng kutsara. Mabagal ang galaw dahil may kaunting panginginig pa rin ang kamay niya tuwing umaga. Pinapanood siya ni Maribel, sanay na sa ganitong eksena. Sanay na sa pag-aalaga, sa pag-aayos ng lahat bago pa man humingi ng tulong ang anak. Ma, may therapy po ba ako mamaya? Tanong ni Elena. Oo anak, after lunch. Sagot naman ni Maribel. Hindi naman sumabat si Ramon. Abala siya sa cellphone. Nagbabasa ng email mula sa foreign investors. Ilang beses siyang napatingin sa oras. Halatang nagmamadali. Ramon? Tawag ni Maribel. Anong oras ka uuwi? Late. Maikli niyang sagot. May malaking deal kami ngayon. Tumango naman si Maribel. Wala na siyang idinagdag. Alam niyang wala ring saysay. Pagdating sa isang high-end restaurant sa Makati, sinalubong si Ramon ng mga lalaki nakasuit. Mga negosyanteng halatang sanay sa pera at kapangyarihan. Masigla ang usapan, puno ng ngiti at kumpiyansa. Ito ang mundong gusto ni Ramon. Malinis, maayos, walang komplikasyon. So, Ramon, tanong ng isa sa kanila habang umiinom ng wine. Are you married? Napangiti naman si Ramon. No, not yet. Focus sa business. May anak ka. Saglit na huminto ang oras. Sa loob ng ilang segundo, pumasok sa isip ni Ramon ang itsura ni Elena, ang wheelchair, ang therapy sessions, ang mga mata nitong puno ng pag-asa tuwing titingin sa kanya. Kasunod noon ang imahe ng mga taong kaharap niya ngayon. Mga titig na mapanghusga. Mga bulong na ayaw niyang marinig. Wala. Sagot niya ng diretso. Wala akong anak. Tumango ang mga kausap niya. Parang wala lang. At doon sa simpleng kasinungalingang iyon, may kung anong gumaan sa dibdib ni Ramon. Parang nabunutan siya ng tinik. Mas madali pala, naisip niya. Mas malinis, mas simple. Habang nagpapatuloy ang meeting, mas lalo siyang nagiging komportable sa ideyang iyon. Walang kailangang ipaliwanag. Walang kailangang itago dahil wala namang aaminin. Pag-uwi niya ng bahay, gabi na, tahimik ang paligid. Naroon si Maribel sa kusina. Naghuhugas ng pinggan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at agad siyang lumingon. Kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi pa. Sagot ni Ramon habang tinatanggal ang coat.
Pagod ako. Tahimik silang dalawa, walang umuusal. Ngunit may kung anong mabigat na sa hangin na parang may sasabog anumang oras. Kamusta ang meeting? Maingat at tanong na Maribel. Okay, sagot ni Ramon. Muntik nang matuloy ang deal. Muntik? Ulit ng babae. May mga tanong lang. Sagot niya sabay upo sa mesa. Tungkol sa personal life. Napahinto naman si Maribel sa paghuhugas. At ano naman ang sinabi mo? Sumandal si Ramon na parang nag-iisip kung paanong sasabihin ang kasunod. Siyempre, kailangan kong maging maingat. Ramon, mariing sabi ni Maribel. Anong sinabi mo? Tumango ang lalaki. Parang desidido na. Sinabi kong wala akong anak. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Maribel. Ano? Business yon, Maribel. Sagot ni Ramon na iritado. Hindi nila kailangang malaman ang lahat. Anak natin si Elena. Nanginginig ang boses ng babae. Bakit mo tinatanggi? Tumayo si Ramon. Dahil pabigat lang yan. Biglang tumahimik ang bahay. Hindi niya napansin o ayaw niyang pansinin. Nabukas ang bahagyang pinto ng kwarto ni Elena. Naroon ang bata. Hawak ang gulong ng wheelchair. Nakikinig. Walang taon na tayong gumagastos sa therapy. Patuloy pa ni Ramon. Walang kasiguraduhan kung makakalakad pa siya. Habang buhay na lang ba tayong ganito? Aasa? Magtatago? Napaluha si Maribel. Pero anak natin siya. Hindi proyekto. Hindi investment. Sa mundo ko, Maribel, lahat ay investment. Malamig na sagot ni Ramon. At sa totoo lang, walang balik ang batang yan. Parang may bumagsak sa dibdib ni Elena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at sabihin kaya niya na nagsisikap siya, na hindi siya pabigat. Pero hindi niya nagawa. Tahimik siyang umatras, dahan-dahang isinara ang pinto at doon sa loob ng sariling kwarto, unang beses siyang naramdaman ng hiya sa sarili. Hindi dahil sa wheelchair, kundi dahil sa ama niyang ayaw sa kanya. Sa kusina humagulgol si Maribel. Kung ganyan ang tingin mo sa anak natin, sabi niya sa pagitan ng luha. Hindi kita makikilala balang araw. Hindi naman sumagot si Ramon. Sa isip niya, malinaw na ang desisyon. Sa gabing iyon, may isang ama na tuluyang naniwalang pabigat ang sariling anak. At may isang batang natutong manahimik sa sakit na hindi niya kasalanan. Unang nakita ni Ramon si Veronica sa isang charity gala, isang event na puno ng ilaw, mamahaling pabango at mga taong sanay sa kapangyarihan. Nakaitim na gown ng babae. Simple pero halatang mamahalin. Hindi siya pala salita, pero bawat galaw niya ay may kumpiyansa. May mga taong kusa na lang lumalapit sa kanya. Nakangiti, nag-aabot ng kamay. Veronica De Luna. Bulong ng isang kasamahan ni Ramon. May-ari ng De Luna Holdings. Old money. Malakas ang koneksyon. Napatingin naman si Ramon. Hindi dahil sa ganda lang, kundi dahil sa buhay na kinakatawan ng babaeng yon. Isang buhay na maayos, walang paliwanag, walang kailangang itago. Nagkataon silang nagkatabi sa mesa. Maikli lang ang usapan sa simula. Business investments, plans. Pero mabilis na napansin ni Ramon ang kaibahan. Hindi siya tinanong ni Veronica tungkol sa pamilya. Hindi siya nag-usisa. Direkta ito sa pakay. Kung gusto mong lumago ang kumpanya mo, sabi ng babae, kalmado ang boses. Kailangan mo ng mas malinis na profile. Tumango naman si Ramon. Parang tinamaan ng eksaktong salita. Mula noon, madalas na silang nagkakasabay. Lunch meetings, networking events, out-of-town conferences. Laging maayos. Laging walang tanong na hindi kayang sagutin. Walang batang nasa wheelchair. Walang asawang naghihintay sa bahay. Walang guilt na kailangang harapin kahit pilit niyang tinatabunan.
Sa bahay, ramdam naman ni Maribel ang pagbabago. Mas madalas umuwi si Ramon ng gabi na. May mga tawag na lumalabas siya ng kwarto para sagutin. May mga biyahe na bigla na lang sumusulpot. Business, palagi niyang paliwanag. Tahimik si Maribel pero hindi bulag. Nakikita niya ang distansya, ang unti-unting paglayo ng asawa. Si Elena naman kahit bata pa, ramdam din iyon. Kapag dumadaan ang ama sa sala, hindi na siya lumilingon. Kapag may tanong siya, madalas ay wala itong oras. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles si Ramon sa sala, tumigil si Elena sa harap niya. May hawak siyang drawing, isang simpleng guhit ng pamilya. Tatay, nanay at siya, kahit nasa wheelchair. Daddy, mahina niyang tawag. Pwede niyo po bang tingnan? Sumaliap si Ramon, saglit lang. Mamaya na anak, busy ako. Tumango naman si Elena, hindi na siya nagpilit. Iniwan niya ang drawing sa mesa at bumalik sa kwarto. Kinabukasan, naroon pa rin ang drawing. Hindi man lang napansin. Samantala, mas lalo namang lumalim ang ugnayan ni Ramon at Veronica. Hindi ito lantaran sa simula. Walang tawag na kabit. Wala pang salitang ganon. Pero malinaw sa isip ni Ramon ang kaibahan ng dalawang mundo. Kay Veronica, walang therapy schedules. Walang utang. Walang tanong kung kailan gagaling. May mga imbitasyon na exclusive clubs. May private planes. May mga pangako mabilis matupad. Hindi ka ba napapagod? Tanong minsan ni Veronica habang nasa biyahe sila. Parang ang dami mo yatang pasan. Napangiti naman si Ramon. Pilit. Normal lang. Hindi lahat ng pasan kailangan dalhin habang buhay. Sagot ng babae pero diretso at kalmado. Parang may kumurot naman sa dibdib ni Ramon. Hindi niya sinagot pero malinaw ang mensahe. Dumating ang araw na inanyayahan siya ni Veronica sa isang private dinner. Hindi charity, hindi business meeting, personal. At doon sa gitna ng mamahaling alak at tahimik na musika, napagtanto na Ramon ang desisyon na matagal niya nang iniiwasan. Ito ang buhay na gusto niya. Isang buhay na walang kapansanan, walang kahihiyan. Walang batang kailangang itago dahil wala ng batang kasama. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Maribel sa kusina. Naghahanda ng gamot ni Elena. Tahimik ang bahay. Payat na ang mukha ng asawa. Halatang pagod. Late ka na naman. Sabi ni Maribel na walang galit, ngunit pagod lang. Tumango si Ramon. May inasikasa lang. Ramon, maingat na sabi ng babae. Nararamdaman ko na may nagbabago. Saglit namang huminto si Ramon. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Elena at saka bumalik ang tingin kay Maribel. Siguro kailangan ko lang ng ibang direksyon. Kasama kami doon. Sagot naman ni Maribel. Pamilya mo kami. Hindi sumagot si Ramon. Sa isip niya, malinaw na ang direksyong gusto niya ay hindi nakasama ang mag-ina. Sa mga sumunod na linggo, mas naging lantad ang relasyon niya kay Veronica. Hindi pa rin alam ng mundo, pero alam na ng puso niya kung saan siya papunta. At sa bawat takbang niya palayo, mas pinipili niya ang ambisyon kesa pamilya. Hindi niya napansin na sa bawat pagpili, may dalawang taong unti-unting nasisira. Isang ina na tahimik na lumalaban at isang anak na pilit iniintindi kung bakit siya hindi kailanman naging sapat. At sa gitna ng luho at pangakong kapangyarihan, tuluyan nang inilayo ni Ramon ang sarili sa pamilyang minsan niyang binuo. Hindi biglaan ang pag-alis ni Ramon. Unti-unti itong dumating. Parang ulan na dahan-dahang bumabasa hanggang tuluyang lumamig ang paligid. May mga damit na nawawala sa aparador. May mga papel na naipon sa bag. May mga gabing hindi na siya umuwi. Alam ni Maribel na may mali. Matagal na. Pero iba ang pakiramdam ng gabing yon. Maaga siyang nagising dahil sa kaluskos sa sala. Paglabas niya, nakita niya si Ramon na naglalagay ng mga dokumento sa isang leather bag. Tahimik ang kilos, parang ayaw mag-iwan ng bakas. Anong ginagawa mo?
Tanong ni Maribel na maingat ang boses. Napatingin naman si Ramon. Sandali lang. Aalis ako. Ngayon? Oo. Walang paliwanag. Walang babalik ako. Walang yakap. Walang tingin sa direksyon ng kwarto ng anak nila. Ramon, sabi ni Maribel, nanginginig ang kamay. Kausapin mo man lang si Elena. Tumigil ang lalaki. Huminga ng malalim. Mas mabuti na to. Mas mabuti para kanino? Tanong ng babae. Pilit pinipigilan ng luha. Para sa'yo? Hindi na sumagot si Ramon. Isinaran niya ang bag at tumayo. Dumaan siya sa harap ni Maribel na parang estranghero. Pagbukas ng pinto, huminto siya sandali. Parang may gustong sabihin. Parang may nais balikan. Pero wala. Isinara niya ang pinto at tuluyan nang umalis. Sa kwarto, nagising si Elena sa ingay. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Narinig niya ang yabag ng mga paa. Pinilit niyang bumangon at lumabas. Pero pagdating niya sa sala, wala na ang ama. Ma? Mahina niyang tawag. Lumapit si Maribel at agad siyang niyakap. Mahigpit. Parang ayaw nang bumitaw. Nasaan si Daddy? Tanong ni Elena. May lakad po ba siya? Hindi naman agad sumagot si Maribel. Pinisil niya ang mga mata. Pilit hinahanap ang tamang salita. O kahit anong salitang makakapagpahinga sa puso ng anak. Lumipas ang isang araw, 2, 3, walang tawag, walang mensahe, walang kahit anong bakas. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama silang kumakain, hindi na nakatiis si Elena. Ma, sabi niya na dahan-dahan, bakit hindi na umuuwi si Daddy? Huminto ang kutsara ni Maribel sa ere. Alam niyang darating ang sandaling to at alam din niyang walang magandang sagot. Anak, mahina niyang sabi, may sakit si Daddy. Napatingin naman si Elena. May sakit? Tumango si Maribel. Matagal na at hindi na siya gumagaling. Tahimik ang bata. Hindi siya umiyak agad. Parang may hindi pumapasok sa isip niya ang sinasabi. Patay na po ba si Daddy? Tanong niya na parang nagbibilang ng hininga. Napapikit si Maribel. At doon sa pagitan ng luha at takot, sinabi niya ang pinakamabigat na kasinungalingan na kailanman ay bibigkasin niya. Oo anak. Parang may nabasag sa loob ni Elena. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Umiyak lang siya. Tahimik, walang ingay. Parang sanay na rin sa pagkawala. Mahal niya po ako? Tanong niya na halos pabulong. Napayuko si Maribel. Mahal ka niya. Isang kasinungalingan na ipinanganak mula sa pagnanais sa protektahan ng anak. Kahit alam niyang balang araw, sasaktan din ito ng katotohanan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan nilang magpatuloy. Therapy, eskwela, araw-araw na buhay. Pero may bakanting upuan sa mesa. May tahimik na gabi. May tanong na hindi muling tinanong. Samantala, sa kabilang dulo naman ng lungsod, nagsimula ang bagong buhay ni Ramon. Lumipat siya sa isang kondo. Malawak, maliwanag at tahimik. Naroon si Veronica. Maayos ang ngiti. Parang walang iniwang anino sa likod. Sigurado ka ba? Tanong ng babae minsan habang inaayos ang mga gamit niya. Walang babalik? Tumango si Ramon. Ito ang tamang desisyon. Hindi niya binanggit ang anak. Hindi niya binanggit ang wheelchair. Hindi niya binanggit ang bahay na iniwan niya. Sa isip niya, mas magiging madali ang lahat kung tuluyan na lang silang magpapatuloy na parang walang pamilya ang nasaktan. Ngunit sa bawat gabing humihiga siya sa bagong kama, may biglang sumisingit na alaala. Isang batang may ngiting pilit. Isang drawing na naiwan sa mesa. Isang tanong na hindi niya sinagot. Pinipili niyang baliwalain. Samantala, si Elena naman sa bawat gabi ay nagdarasal para sa amang akala niya ay wala na. Hindi para bumalik, kundi para lang malaman kung sapat ba siya para mahalin. At sa gitna ng katahimikan ng dalawang mundong, unti-unting nagkakalayo, may isang kasinungalingan ang itinanim. Isang kasinungalingang babalik, lalago at sasabog sa panahong hindi na kayang itago ng sinuman.
Dahil ang paglayas ay hindi lang pag-alis ng katawan. Ito rin ay pagtalikod sa responsibilidad at sa araw na haharapin iyon ng ama, wala na siyang matatakbuhan. Hindi tumigil ang oras kahit may iniwan. Kinailangan pa rin gumising na Maribel araw-araw, magluto, magtrabaho, at mag-isip kung paano nila haharapin ang susunod na linggo. Ang kaibahan lang, dalawa na lang sila ni Elena laban sa mundo. Lumipat sila sa mas maliit na apartment. Walang elevator, 3 baitang lang ang hagdan. Pero sapat na yon para maging mahirap ang bawat araw-araw. Kabisado na ni Maribel ang paggangat ng wheelchair, ang pagbibilang ng hinga, ang pangiti kahit nanginginig na ang mga braso. Ma, kaya ko po. Palaging sinasabi ni Elena tuwing makikita niya nahihirapan ang ina. Alam ko, sagot naman ni Maribel, kahit minsan gusto niya nang umiyak. Pero hayaan mo na ako maging nanay. Hindi naging madali ang pera. May mga buwang kulang ang pambayad sa renta. May mga gabing lugaw lang ang hapunan. May mga umagang kailangang mamili kung gamot ba o pamasahe. Isang beses pumila si Maribel sa isang government office para humingi ng tulong. Bitbit niya ang mga papeles na Elena, medical records, therapy history, ilang oras siyang naghintay. Nakatayo habang nakaupo si Elena sa gilid. Next! Sigaw ng empleyado. Paglapit nila sa mesa, tiningnan lang saglit ang papeles. Matagal na yan, ma'am. Marami pang mauuna sa'yo. Pero kailangan po ng anak ko ng therapy. Pakiusap ni Maribel. Kahit kaunting tulong lang po. Marami pong nangangailangan. Malamig na sagot. Hindi lang kayo. Lumabas sila ng tahimik. Sa labas, nakita ni Maribel ang luha sa mata ni Elena. Ma, kasalanan ko po ba? Tanong ng bata. Kung wala akong sakit. Agad siyang niyakap ng ina. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Hindi ikaw ang problema. Sa paaralan, matalino si Elena. Tahimik, pero laging handa. Mataas ang mga grado. Mahal siya ng mga guro. Pero hindi lahat ng klase ay mabait. Wheelchair girl. Bulong ng ilan. Kawawa naman, sabi pa ng iba. Parang awang tanging kaya nilang ibigay. Isang araw, may program sa school. Kailangan umakyat sa stage ang mga estudyante. Pinag-uusapan ng mga teacher kung paano si Elena. Baka mahirapan siya, sabi ng isa. Pwede naman siya kasing wag na lang sumali. Sagot naman ng isa pa. Narinig iyon ni Elena. Umuwi siya tahimik. Pero sa bahay, humawak siya sa kamay ng ina. Ma, sabi niya mahinahon pero matatag, sasali po ako. At sumali siya. Inakyat ang stage sa tulong ng rampa. Hindi mabilis, hindi perpekto, pero ginawa niya. At sa bawat palakpak na naririnig niya, may maliit na panalo siyang inipon sa puso. Lumipas sa mga taon, maliit na tagumpay, malaking sakripisyo. Nagtrabaho si Maribel kung saan-saan. Online selling, labada, pag-aalaga ng bata. May mga employer na mabait, may mga mapangmata. Bakit di mo nalang iwan ang anak mo sa probinsya? Tanong minsan ng isang amo. Mas madali sana. Ngumiti lang si Maribel. Mas madali nga, pero hindi tama. Si Elena naman ay natutong maging maingat sa salita, sa galaw, sa emosyon. Natutong umiti kahit may sugat. Natutong magpasalamat kahit kulang. Isang gabi, habang nag-aaral si Elena, napansin ni Maribel ang anak. Dalaga na. Maganda ang mukha. Maayos ang kilay. May liwanag sa mga mata. Anak, sabi niya. Alam mo bang maganda ka? Nagulat naman si Elena. Kahit ganito po ako? Lalo na dahil ganyan ka. Sagot naman ni Maribel. Ngumiti rin si Elena. Hindi dahil naniwala agad, kundi dahil gusto niyang maniwala. Nasa likod ng lahat ng hirap, may isang bagay na hindi nila mawawala. Dignidad. Hindi sila humihingi ng awa. Hindi sila nagmamakaawa sa maling tao. At kahit minsan naramdaman ni Elena ang hiya sa mundo, hindi niya kailanman kinahihiya ang sarili niya. Sa tuwing may tanong tungkol sa ama, tahimik lang siya. Patay na po ang daddy ko.
Palagi niyang sagot. Walang galit, walang sumbat. Isang katotohanang akala niya'y tapos na. Hindi niya alam na habang lumalakas siya, habang gumaganda ang loob at isipan niya, may mundo palang naghihintay. Isang mundong magpapaalala sa kanya ng lahat ng sugat na pilit nilang tinakpan. At sa mundong yon, hindi na sila basta mag-ina laban sa kahirapan. Lalaban na sila sa mga taong minsang tumalikod at sa katotohanang hindi kailanman nanatiling patay. Few more years later, tahimik ang hapon. Hindi mainit, hindi rin malamig. Sakto lang para magpalipas ng oras sa labas. Iyon ang mga araw na pinaka-inaabangan ni Elena. Kapag natapos na ang online class, kapag nagpapahinga na si Maribel at kapag may kaunting oras para huminga ang dibdib. Ma, lalabas lang po ako saglit. Sabi ni Elena habang inaayos ang buhok. Magpapahangin lang. Tumango naman si Maribel. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Sanay na ang ina sa ganitong paalala. Hindi dahil hindi marunong si Elena, kundi dahil alam niyang hindi palaging maingat ang mundo. Sa sidewalk malapit sa apartment, dahan-dahang tinulak ni Elena ang wheelchair. May mga puno sa gilid ng kalsada. May ilang tindahan, may mga dumadaang sasakyan. Hawak niyang libro sa kandungan, pero hindi siya nagbabasa. Mas gusto niyang tumingin sa paligid. Mga taong nagmamadali, mga batang tumatawa. Mga eksenang normal para sa iba pero espesyal para sa kanya. Hindi niya napansin ang kotse. Mabilis ang takbo nito. Papaliko sa kanto. Hindi rin siya agad nakita ng driver. Nang marinig ni Elena ang malakas na busina, huli na ang lahat. Hoy! Isang preno, isang sigaw, isang iglap na parang huminto ang oras. May humahawak sa wheelchair niya at hinila siya palayo sa kalsada. Bumangga ang kotse sa bangketa. Ilang pulgada lang ang layo sa kinaroroonan niya. Nanlamig ang mga kamay ni Elena. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung nanginginig siya dahil sa takot o sa gulat. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng lalaking humahawak sa kanya. Tumingin siya pataas. Matangkad ang lalaki. Maayos ang suot. Halatang sanay sa ganitong klaseng lugar. Hindi taga rito. May suot itong relo na mukhang mas mahal pa kesa sa lahat ng gamit niya. Pero hindi iyon ang napansin niya. Ngiti. Hindi awa. Hindi pagtataka. Ngiti na parang normal lang ang lahat. Okay lang po. Sagot ni Elena. Pilit na humihinga ng maayos. Sigurado ka? Tanong ng lalaki. Namumutla ka? Tumango siya. Nagulat lang po. Napalingon ang lalaki sa driver ng kotse na halatang nanginginig din. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Mariing sabi nito. May masasaktan ka. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Elena. Pwede ba kitang ihatid pa uwi? Mukhang hindi ka pa okay. Hindi na po kailangan. Sagot ni Elena. Malapit lang naman po dito. Saglit na nag-isip ang lalaki, tsaka ngumiti ulit. Okay, pero at least hayaan mo akong samahan ka hanggang doon. Naglakad siya sa tabi ng wheelchair. Hindi humahawak, hindi nagmamadali. Walang kakaiba sa kilos niya na parang ginagawa lang niya ang dapat gawin. My name is Adrian. Pakilala niya. Ikaw? Elena po. Nice to meet you, Elena. Sabi niya. Kahit hindi ganito ang gusto kong first meeting. Napangiti naman si Elena. Bahagya. Ako rin po. Habang naglalakad sila, nagkwentuhan sila ng mga simpleng bagay. Saan siya nag-aaral? Anong hilig niya? Walang tanong tungkol sa wheelchair. Walang anong nangyari sa'yo. Walang pag-uusisa na nakakasakit. At doon nagulat si Elena. Hindi dahil sa lalaking mayaman, kundi dahil sa gaan ng pakiramdam niya. Pagdating nila sa tapat ng apartment, huminto si Adrian. Dito ka na? Tanong niya. Opo, sagot naman ni Elena. Salamat po sa tulong. Paalis na sana siya nang biglang magsalita si Elena. Sir, salamat po talaga. Tumingin si Adrian. Adrian lang. Ngumiti naman si Elena.
Ngiting hindi pilit, hindi nagtatago. At iyon ang sandaling tumatak sa isipan ni Adrian. Hindi ang wheelchair, hindi ang aksidente, ang ngiti. Mula sa bintana nakita ni Maribel ang lahat. Ang takot, ang tulong, ang lalaking nakangiti sa anak niya na parang walang kailangang ayusin. Ma, sabi ni Elena pagkapasok, okay lang po ako. Lumapit si Maribel at niyakap siya. Salamat sa Diyos. Habang nagpapahinga si Elena sa kwarto, nanatiling nakaupo si Maribel sa sala. Iniisip ang lalaking tumulong. May kaba siyang naramdaman, hindi dahil masamang intensyon, kundi dahil alam niya ang mundo. Sa labas, bago tuluyang umalis, napalingon si Adrian sa gusali. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bumabalik-balik sa isip niya. Ang tahimik na lakas ng dalagang iyon at sa simpleng aksidenteng muntik nang magtapos sa trahedya. Nagsimula ang isang ugnayang babago sa buhay ni Elena. Hindi niya pa alam. Hindi rin alam ni Adrian. Pero sa mundong sanay manghusga sa anyo at kakayahan, may isang lalaking unang nakita ang ngiti. At yon ang simula ng lahat. Hindi inaasahan ni Elena na babalik pa si Adrian. Akala niya, tulad ng maraming tao sa mundo niya, isa lang iyong sandaling dumaan. Isang buting loob na mabilis ding mawawala. Pero makalipas ang ilang araw, habang papasok siya sa maliit na cafe, palapit sa apartment para magbasa at magpahinga, naroon siya. Nagbabasa ka rin pala rito? Sabi ni Adrian. Nakangiti, may hawak na kape. Nagulat si Elena. Oo, tahimik kasi dito. Pwede ba ako umupo? Tanong niya, maingat. Tumango si Elena. Sige po. Mula noon naging madalas na ang pagkikita nila. Hindi planado, hindi pilit. Minsan sa cafe, minsan sa sidewalk kung saan siya nagpapahangit. Minsan sa maliit na park kung saan may rampa at lilim ng puno. Simple lang ang usapan. Mga libro, mga pelikula, pangarap. Gusto mo bang mag-travel? Tanong minsan ni Adrian, ngumiti naman si Elena ng bahagya. Oo, kahit manood lang ng dagat. Kaya yan. Sagot naman ni Adrian, na parang normal lang ang lahat. Iyon ang gusto ni Elena sa kanya. Ang paraan niya magsalita na parang walang limitasyon. Na parang hindi hadlang ang wheelchair. Na parang pwede pa rin ang kaya. Naging magkaibigan sila. Hindi na nagtanong si Adrian tungkol sa kanyang ama. Hindi rin pinipilit alamin ang lahat. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena ang isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Pagiging komportable sa sarili. Isang hapon, habang pauwi sila mula sa park, huminto si Adrian. Elena, sabi niya ng seryoso, may itatanong sana ako. Kinabahan siya. Ano po yun? Pwede ba kitang ligawan? Parang bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Hindi siya agad nakasagot. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natakot siya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Dugtong pa ni Adrian. Ayoko madaliin. Ngumiti si Elena, pilit. Salamat. Pag-uwi niya ng bahay, tahimik siya. Napansin niyo ni Maribel. Habang naghahapunan sila, Anak, sabi ng ina, may bumabagabag ba sa'yo? Huminga ng malalim si Elena. Ma, gusto po akong ligawan ni Adrian. Huminto ang kutsara ni Maribel. Hindi siya nagulat. Matagal niya nang naramdaman na may nagbabago sa anak niya. Mas maliwanag pa ang mga mata. Mas magaan ang kilos. Anong nararamdaman mo? Tanong niya ng maingat. Masaya po ako, sagot na Elena. Totoo. Pero natatakot din po ako. Tahimik si Maribel sandali. Tumingin siya sa anak. Dalagang may sugat na hindi kita sa balat. Elena, dahan-dahan niyang sabi. Huwag kang umibig. Napatingin ang bata.
Bakit po? Mas masakit kapag iniwan ka. Sagot ni Maribel, may bigat sa bawat salita. Alam mo yan, naramdaman ni Elena ang bigat ng mga alaala. Ang ama niyang umalis. Ang kasinungalingan, pinaniwalaan niya. Ang pagkawala na hindi niya pinili. Hindi lahat ng lalaki ay tulad ng daddy mo. Dugtong ni Maribel. Pero halatang hirap. Pero hindi rin lahat ay mananatili. Tahimik si Elena. Naiintindihan niya ang takot ng kanyang ina. Naiintindihan niya ang pagnanais nitong protektahan siya. Pero may bahagi sa kanya na gustong subukan, kahit isang beses lang, ang magmahal ng walang takot. Kinagabihan nag-message si Adrian. Kamusta ka? Tanong ni Adrian. Okay lang po, medyo nag-iisip lang. Gusto mo bang maglakad bukas? Kahit saglit lang? Matagal bago siya nag-reply. Sige po. Kinabukasan nagkita sila sa park. Tahimik ang paligid. Umupo si Adrian sa bangko sa tabi niya. Hindi mo kailangang ipaliwanag, sabi ni Adrian. Pero gusto kong malaman kung okay ka. Huminga si Elena. At takot lang po ako. Sa ano? Nakapag umibig ako, iiwan din ako. Tumingin si Adrian sa kanya. Walang awa, walang panghihinayang. Seryoso lang. Hindi kita masisiguro sa lahat. Pero masisiguro ko na hindi kita ikakahiya. Tumulo ang luha sa mata ni Elena. Hindi niya agad ito pinunasan. Hindi kita pipilitin. Dugtong pa ni Adrian. Magiging kaibigan pa rin kita. Kahit ano pa man ang desisyon mo. Iyon ang sandaling lalo siyang natakot. Dahil sa unang pagkakataon, may taong handang manatili kahit walang kapalit. Pag-uwi niya, niyakap siya ni Maribel. Anak, ano man ang piliin mo, sabi ng ina. Andito lang ako. Tumango si Elena. Sa gabing iyon, nakatitig siya sa kisame. Iniisip ang dalawang tinig sa puso niya, ang takot at ang pag-asa. At sa pagitan ng dalawang iyon, unti-unting sumisilip ang isang tanong na matagal niya nang iniiwasan. Paano kung karapat-dapat pala akong mahalin? Hindi pa niya alam ang sagot. Pero sa unang pagkakataon, handa na siyang hanapin ito. Even if it scares her. Hindi nagtagal kumalat ang balita. Hindi dahil gusto ni Adrian ipagsigawan ng tungkol kay Elena, kundi dahil sa mundong ginagalawan niya, mabilis kumalat ang kahit na anong maliit na detalye. Isang retrato sa cafe, isang beses na makita siya magkasama sa park, isang tanong na binato ng kaibigan, sinagot naman ng tapat. May gusto akong babae. Hindi niya inakala na ganong kabilis aabot sa pamilya niya. Isang gabi, tinawagan siya ng kanyang ina na si Doña Celeste. Malamig ang boses, diretso sa punto. Adrian, sabi nito. Umuwi ka bukas ng gabi, may pag-uusapan tayo. Alam ni Adrian ang ibig sabihin. Hindi siya tumanggi. Kinabukasan, dumiretso siya sa malaking bahay na kinalakihan niya. Malawak ang sala, tahimik ang mga dingding, at mabigat ang hangin. Nandoon ang ama niyang si Don Emilio. Seryosong mukha. Andun din ang kapatid niyang babae. Tahimik pero mapanuri. May nakikita ka raw na babae. Bungad ni Doña Celeste. Oo, sagot ni Adrian. Si Elena. Anong Elena? Tanong ng ama. Isang mabuting tao. Sagot niya, diretso. Nagpalitan ng tingin ng mga magulang. Alam mo ba sinasabi ng mga tao? Tanong ni Doña Celeste. Naka-wheelchair daw ang babae? Tumango si Adrian. Oo. Sayang. Bigkas ng ina ng walang paligoy-ligoy. Sayang ang anak namin. Nanlamig ang mga daliri ni Adrian. Bakit? Dahil may kapansanan ng babae. Sagot ni Don Emilio. Hindi ka bata, Adrian. May responsibilidad ka. May pangalan kang minubuhat. Hindi hadlang ang wheelchair para maging mabuting tao. Sagot ni Adrian, pilit na kalmado. Hindi yan ang punto.
Sagot naman ni Doña Celeste. Ang punto, magiging pabigat lang yan sa'yo. Sa pamilya natin. Napatayo si Adrian. Hindi siya pabigat. Hindi mo palang nararanasan. Sagot ng ama. Ngayon pa lang, umatras ka na. Hindi na nakipagtalo si Adrian. Tumalikod siya at umalis ng bahay. Bitbit ang galit. Pero higit sa lahat, ang takot na baka tama sila. Samantala si Elena, inanyayahan ni Adrian sa isang maliit na gathering. Isang simpleng dinner kasamang ilang kaibigan at kakilala. Hindi niya sinabi na may mga kamag-anak na darating. Ayaw niyang takutan siya. Pagdating nila, ramdam agad ni Elena ang kaibahan. Tahimik ang mga usapan kapag dumadaan siya. May mga titig na mabilis umiwas. May mga ngiting pilit. Relax ka lang, bulong ni Adrian. Okay lang to. Tumango naman si Elena, kahit kabado. Habang nasa CR si Adrian, naiwan si Elena sa gilid ng sala. May 3 babaeng lumapit, maayos ang bihis, halatang sanay sa ganitong lugar. Ikaw si Elena? Tanong ng isa. Opo, sagot niya. Magalang. Tahimik sandali, tapos walang pasubali. Sinabi ng isa pang babae. Sapat ang lakas ng boses para marinig ng iba. Sayang talaga si Adrian, ano? Napahigpit ang hawak na Elena sa gulong ng wheelchair. Po? Ang galing ng batang yon? Dugtong ng una. Tapos ikaw? Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. May kapansanan ng babae. Sabi ni ikatlo na malamig. Hindi kayo bagay. Parang may humigop ng hangin sa dibdib ni Elena. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero parang bumalik ang lahat ng lumang sugat. Ang ama niyang ikinahiya siya. Ang mga bulong sa eskwela. Ang mga matang puno ng awa. Pasensya na po. Mahina niyang sabi. Hindi ko po intensyon na. Tumalikod siya bago pa tuluyang pumatak ang luha. Dahan-dahan niyang tinulak ang wheelchair palabas ng bahay. Bitbit ang bigat na akala niya ay matagal niya nang nalampasan. Pagbalik ni Adrian, wala na si Elena. Tinawagan niya agad ito, walang sagot. Pag-uwi ni Elena sa apartment, nakita niya si Maribel na tahimik. Namumugto ang mata. Ano nangyari? Tanaw ng ina. Umiling si Elena. Ma, tama po kayo. Huwag na lang po. Huwag na alin. Huwag na po akong umibig. Kinabukasan, nagpadala ng message si Elena kay Adrian. Elena? Pasensya na, siguro hanggang dito na lang. Ha? Bakit? Ano nangyari kagabi? Tanong ni Adrian. Adrian, hindi ko kaya ang mundo mo. Binasa ni Adrian ang mensahe nang paulit-ulit. Hindi niya tinanggap. Samantala si Elena sa kwarto niya, nakatingin sa kisame. Unti-unting umurong ang loob. Hindi dahil hindi niya mahal si Adrian, kundi dahil natakot siyang muling maranasan ng pagiging hindi sapat. At sa gabing iyon, sa gitna ng luho at pangiinsulto, unti-unting nabuo ang pader sa puso ni Elena. Isang pader na kailangan pang tibagin ng isang lalaking ayaw sumuko. Ilang araw na hindi sumasagot si Elena sa mga tawag at mensahe ni Adrian. Binasa niya ang bawat chat, pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil galit siya, kundi dahil takot. Takot na muling masaktan. Takot na mapahiya. Takot na maging pabigat sa mundong hindi niya kayang sabayan. Pero si Adrian, hindi sanay umatras. Isang umaga habang palabas si Elena para bumili ng gamot, nakita niya ang isang kotse na pamilyar na huminto sa tapat ng apartment. Bumukas ang pinto at bumaba si Adrian. Walang galit sa mukha, walang inis. Tanging determinasyon. Elena, tawag niya ng mahinahon. Pwede ba tayong mag-usap? Napatingin si Elena sa paligid. Hindi na po kailangan. Kailangan, sagot ni Adrian. Kahit 5 minuto lang. Tahimik silang naglakad papunta sa maliit na park. Umupo si Adrian sa bangko. Sa tapat niya, hindi siya nagsalita agad. Alam ko, simula niya, na nasaktan ka. Umiling si Elena. Hindi mo po kasalanan. Pero responsibilidad ko, sagot niya. Dahil dinala kita sa isang lugar na hindi pa handa sa'yo.
Tumingin si Elena sa mga kamay niya. Hindi ko po kaya ang mundo ninyo. Kung ganon, sagot ni Adrian, hayaan mong dalhin kita sa mundo ko. Sa paraang hindi ka kailangang magbago. Nagkibit balikat si Elena. Madali po yang sabihin. Tumayo si Adrian. May business event ako, bukas. Hindi social na party, trabaho. Gusto kitang isama bilang kaibigan. Walang pilitan. Nag-alinlangan si Elena. Bakit? Dahil gusto kong makita mo. Sagot ni Adrian ng diretsyo. Na hindi kita kinahihiya. Kinabukasan nagbihis si Elena ng simple. Ayaw niyang magmukhang pilit. Ayaw niyang magmukhang hindi kabilang. Sa lobby ng hotel kung saan gaganapin ang event, ramdam niya ang kaba. Mga taong nakasuit, mga babaeng elegante, mga usapang hindi niya kabisado. Hinihintay siya ni Adrian sa entrance. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango si Elena kahit di sigurado. Oo. Sa loob hindi siya iniwan ni Adrian. Pinakilala siya sa mga kasamahan, mga partners, mga kliyente, mga kaibigan sa trabaho. This is Elena. Palagi niyang sinasabi. She's important to me. Walang paliwanag, walang depensa, walang paumanhin. May mga titig na nagulat, may ilang nagtanong, pero sa bawat pagkakataon nananatiling kalmado si Adrian. Parang natural lang ang lahat. Nice to meet you, sabi ng isang babae. I like your smile. Napangiti naman si Elena na totoo na. Unti-unti naramdaman niyang humuhupa ang kaba. Hindi dahil wala ng mga matang mapanghusga, kundi dahil may isang taong tahimik nakatayo sa tabi niya. Sa gitna ng event, may isang lalaking lumapit kay Adrian. Your family knows about her? Tanong nito. Pabulong pero hindi lihim. Yes, sagot naman ni Adrian. At okay lang sila? Hindi nag-atubili si Adrian. Kahit hindi. Narinig naman iyon ni Elena. At sa unang pagkakataon, may init na dumaloy sa dibdib niya. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa paninindigan. Pagkatapos ng event, nagkape sila sa lobby. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Elena ng diretsyo. Mas madali sanang umatras. Ngumiti si Adrian ng bahagya. Mas madali, oo, pero hindi tama. Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng pamilya mo? Tinatakot na lang ako, sagot niya. Pero hindi ka. Tahimik si Elena at hindi siya umiyak. Hindi rin siya agad naniwala. Pero may bahagi sa kanyang gustong magtiwala. Sa mga sumunod na linggo paulit-ulit yon. Sinama siya ni Adrian sa iba't ibang gatherings, mga meetings, forums, simpleng lunches. Hindi palaging perpekto. May mga bulong pa rin. May mga tanong na masakit. Pero palagi siyang pinapakilala ni Adrian na parang karangalan at hindi pasanin. Isang beses, may lalaking diretso nagtanong, hindi ka ba naaabala? Sumagot si Adrian ng kalmado. Hindi, mas malinaw nga ang mga desisyon ko kapag kasama ko siya. Narinig naman iyon ni Elena. At doon, unti-unting nagbukas ang padera sa puso niya. Pag uwi niya ng gabing yon, niyakap siya ni Maribel. Anak, sabi ng ina. Nakita ko mas matapang ka na ngayon. May tumutulong lang po, sagot naman ni Elena. Hindi lang tumutulong, sagot din ni Maribel. May naninindigan. Sa huli, hindi pa rin lubos ang loob ni Elena. May takot pa rin. May alaala ng pag-iwan. Pero sa bawat araw na pinipili ni Adrian na manatili, may kaunting tapang na bumabalik sa kanya. At sa mundong minsang nagsabi sa kanya na hindi siya bagay, may isang lalaking paulit-ulit na pinapakita sa salita at gawa na hindi siya kinahihiya. Hindi pa tapos ang laban. Pero malinaw na ngayon, hindi siya nag-iisa. Hindi sanay si Elena sa malalaking okasyon. Kahit ilang beses na siyang isinama ni Adrian sa mga business gatherings, may kaba pa rin sa bawat hakbang. Lalo na ngayong mas engranding event. Isang corporate anniversary ito. Gaganap sa isang hotel na mas malaki pa kaysa sa buong apartment building na kinalakihan niya.
Maliwanag ang ilaw, makinis ang sahig. Halos lahat ay nakagown at suit. Ramdam ni Elena ang mga matang dumadaan. May ilan na neutral, may ilan namang mapanuri. Okay ka lang? Tanong ni Adrian habang tinutulungan siyang makapasok. Tumango naman si Elena. Oo, kaya ko. Ngumiti si Adrian. Babalik lang ako saglit. CR lang. Opo, sagot naman niya. Habang papalayo si Adrian, inayos ni Elena ang bag sa kandungan niya. Sinubukan niyang magpakalma. Sandali lang to, sabi niya sa sarili. Sanay ka naman na. Pero hindi pa pala. Lumapit ang tatlong babae. Pamilyar ang mga mukha. Sila rin ang ilang beses nang nakatitig sa kanya sa mga nakaraang events. Sosyal ang bihis, perpekto ang ayos ng buhok, at may ngiting hindi umaabot sa mata. Ikaw nga yung kasama ni Adrian. Bungad ng isa, walang pagbate. Opo, sagot na Elena na magalang. Napatingin ng isa sa wheelchair. Hindi ba mahirap yan dalhin? Sanay na po ako, sagot niya. Nagkatinginan ng tatlo. May mahinang tawa. Grabe, sabi ng isa. Hindi ko akalaing dadalhin niya yan dito. Sayang talaga. Dugtong pa ng isa. Ang dami-daming babae. Bakit ikaw? Nanikip ang dibdib ni Elena. Hindi siya sumagot. Hinawakan niya ang gilid ng wheelchair. Pilit pinapanatiling steady ang boses. Hindi kayo bagay, sabi ng ikatlo diretso. Magkaiba kayo ng mundo. May ilang taong nakarinig, may ilang tumingin, pero walang nagsalita, walang lumapit. Tingnan mo yung sarili mo. Patuloy ng una. Kahit anong pilit, hindi ka magiging katulad namin. Tahimik na pumatak ang luha sa mata ni Elena. Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi siya nagsalita. Naramdaman niyang bumabalik ang lahat. Ang ama niyang ikinahiya siya. Ang mga bulong sa paaralan. Ang tanong kung sapat ba siya. Pasensya na po. Mahina niyang sabi. Halos pabulong. Hindi ko po sinasadya. Tumawa ang isa. Hindi mo sinasadyang ano? Ang ipanganak na ganyan? Parang may sumabog sa loob niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero wala si Adrian. At sa sandaling yon, pakiramdam niya ay nag-iisa na naman siya. Pinunasan niya ang luha. At dahan-dahan tinulak ang wheelchair palayo. Sa gilid ng hall, huminto siya. Umupo roon. Nakayuko. Pilit kinokontrol ang pag-iyak. Sanay ka na. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sanay ka na. Pero iba pala kapag nasa harap ng maraming tao. Kapag may ilaw, kapag may mga matang nanonood at piniling manahimik. Pagbalik ni Adrian, agad niyang hinanap si Elena. Hindi niya ito nakita sa dati nilang pwesto. Napansin niya mga taong nakatingin sa isang direksyon. Doon niya nakita si Elena, nakatagilid, tahimik, nanginginig ang balikat. Elena? Tawag niya na agad na lumapit. Anong nangyari? Umiling si Elena. Hindi siya makapagsalita. Tumulo ulit ang luha. May ilang babaeng nasa di kalayuan, tahimik na nagmamasid. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Elena. Tara, sabi niya na mariin pero kalmado. Uuwi na tayo. Habang tinutulungan niya si Elena palabas, ramdam ang lahat ng bigat ng eksena. Walang paliwanag si Adrian. Walang sigaw, pero malinaw sa kilos ang galit. Sa kotse, tahimik sila. Pinunasan ni Elena ang luha niya. Nahihiya. Pasensya na, sabi niya. Sinira ko po ang gabi ninyo. Biglang huminto si Adrian sa gilid ng kalsada. Tumingin siya kay Elena. Hindi ka ang may kasalanan. Mariin niyang sabi. At hindi mo sinira ang kahit na ano. Huminga siya ng malalim. Ang sinira nila ay respeto. At hindi ko yan palalampasin. Tahimik si Elena. Sa unang pagkakataon matapos ang pangyayari, may isang taong nagsabing mali ang ginawa sa kanya. Hindi siya. Pagdating nila sa apartment, sinalubong sila ni Maribel. Isang tingin lang, alam niya. Niyakap niya si Elena ng mahigpit. Anak. Umiyak si Elena sa balikat ng ina. Hindi dahil mahina siya,
kung hindi dahil napagod siya sa pagiging matatag. Sa kwarto, nakaupo si Adrian sa gilid ng kama. Tahimik na nag-iisip. Hindi niya alam kung paano mabubura ang sugat na iniwan ng gabing yon. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi niya nahahayaang mapag-isa si Elena sa ganitong laban. At sa gabing yon, sa gitna ng luho at katahimikan, may isang desisyong nabuo. Isang desisyong magbabago sa takbo ng lahat. Hindi pa ito paghihigante. Hindi pa ito pagtatapat. Pero ito ang huling beses na haharapin ni Elena ang kahihiyan ng mag-isa. Hindi agad nakatulog si Elena matapos ang gabing yon. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita, ang mga tingin, ang pakiramdam ng pagiging maliit sa gitna ng maraming tao. Kinabukasan, sinabi niya kay Adrian na gusto muna niyang umuwi ng maaga. Gusto niyang huminga. Gusto niyang magpahinga. Atid na lang kita, alok ni Adrian. Hindi na po, sagot na Elena. Kaya ko na po, maglalakad lang ako saglit. Tumango si Adrian kahit alatang ayaw. Text mo ako pagdating mo. Lumabas si Elena ng mall at dahan-dahang tinulak ang wheelchair sa sidewalk. Maliwanag ang hapon. Mataas ang araw. Parang walang bakas ng sakit ang mundo. Pero dala niya pa rin ang bigat. Sa may tawiran, huminto siya. Nakatayo ang mga tao. Naghihintay ng signal. May isang pamilya sa tabi niya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaking mga 6 na taong gulang. Maayos ang suot. Masaya ang bata. Hawak ang kamay ng ama. May kung anong kumurot sa dibdib ni Elena. Hindi niya alam kung bakit. Napalingon siya. At doon niya nakita ang mukha. Hindi niya agad nakilala. Tumanda na. Mas tumaba ng kaunti. Mas pino ang ayos. Pero ang mga mata, iyon ang pareho. Ang mga matang minsang hinanap niya sa bawat sulok ng alaala. Parang may humigop ng hangin sa paligid. Hindi pwede. Sabi ng isip niya. Patay na si Daddy. Pero habang mas tumatagal ang tingin, mas malinaw ang katotohanan. Si Ramon. Ang ama niyang inilibing sa kasinungalingan, ang lalaking pinaniniwalaan niyang wala na sa mundo. Nanlambot ang mga kamay ni Elena. Parang bumagal ang galaw ng lahat. Narinig niya ang tawa ng bata. Narinig niya ang boses ng babae. Malambing, pamilyar sa lalaking kaharap niya. Daddy! Sigaw ng bata. Parang tinamaan ng kidlat si Elena. Hindi niya alam kung paanong gumalaw ang katawan niya. Hindi niya alam kung paano siyang napalapit. Ang alam lang niya, bigla na lang siyang nasa harap nila. Daddy? Mahinang tawag niya. Napalingon naman si Ramon. Sa isang iglap nakita niya ang wheelchair. Ang mukha, ang mga mata. Ang anyo ng batang iniwan niya, na ngayon ay dalaga na. Naligas siya. Daddy? Ulit pa ni Elena na mas malinaw. Ako po si Elena. Humigpit ang panga ni Ramon. Mabilis siyang tumingin sa babaeng katabi niya, kay Veronica, na halatang nagtataka. Tumingin din ang bata. Ramon? Tanong ni Veronica. Kilala mo siya? Saglit na nag-isip si Ramon. Isang segundo lang. Pero sa segundong yon pinili niya ang sarili. Hindi. Sagot niya na pilit at kalmado. Hindi ko siya kalala. Parang may bumagsak sa dibdib ni Elena. Daddy, nanginginig ang boses niya. Ako po ito. Anak ninyo. May mga taong napalingon. May mga nag-uusisang mata. Humigpit ang hawak ni Ramon sa kamay ng bata. Miss? Mariin niyang sabi. Nagkakamali ka. Lumapit si Veronica. Ramon, anong nangyayari? May kapansanan ka. Dagdag ni Ramon na malamig ang boses. Baka napagkamalan mo lang ako. Parang tinusok ang puso ni Elena. Hindi po. Kayo po ang daddy ko. Ang mama ko po si Maribel. Enough. Putol na Ramon. Bahagyang itinaas ang boses. Hindi kita kalala. Huwag kang gumawa ng eksena. May ilang taong huminto. May ilang nagbulungan. Naramdaman ni Elena ang init sa mata niya. Gusto niyang ipakita ang mga alaala, ang mga laruan, ang mga gabing hinintay niya ang ama. Gusto niyang sumigaw, pero wala siyang nagawa. Hinila ni Ramon ang bata palapit sa kanya.
Halika na, sabi niya sa anak. Umuwi na tayo. Tumingin ang bata kay Elena. May pagtataka, may takot. Daddy, sino po siya? Tanong nito. Wala, sagot na Ramon. Huwag mo nang pansinin. At doon sa harap ng maraming tao, tuluyan na siyang itinanggi. Di lamang bilang anak, kundi bilang tao. Naiwan si Elena sa gilid ng kalsada. Nanginginig. Hindi niya namalaya na may luha na pala siyang tumutulo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humabol. Hindi niya na kayang magsalita. Tumunog ang cellphone niya. Galing kay Adrian. Nakarating ka na ba? Hindi siya agad nakasagot. Makalipas ang ilang minuto ay nag-type siya. Nakita ko po ang daddy ko. Sabi ni Elena. Ha? Akala ko. Buhay po siya. Pero itinanggi niya ako. Mabilis ang reply. Nasaan ka, Elena? Susunduin kita. Umupo si Elena sa gilid ng sidewalk. Nakayoko. Sa unang pagkakataon, hindi niya inisip ang wheelchair. Hindi niya iniisip ang mga tao. Isang bagay lang maninaw. Hindi pala patay ang kanyang ama. Mas masakit pa pala. Pinili lang na mamatay bilang ama. Pagdating ni Adrian, agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Elena. Wala siyang tanong. Wala siyang sermon. Umupo lang siya sa tabi niya. Hindi mo kasalanan. Sabi niya na tahimik pero buo. Kahit kailan. Umiyak si Elena. Hindi napigil. Hindi dahil sa kahihiyan ng kanina, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ngayon lang bumagsak sa kanya. At sa sandaling iyon, tuluyan ang naglaho ang imahe ng ama na minahal niya sa alaala. Ang naiwan na lang ay isang lalaking buhay pero hindi kailanman naging tatay. At mula roon, wala nang balikan. Tahimik ang biyahe pa uwi. Hindi umuulan pero mabigat ang hangin. Parang may nakasabit na hindi mabitawan. Hawak ni Adrian ang manibela at diretso ang tingin sa daan. Si Elena nakatingin sa bintana. Walang sinasabi. Hindi na siya umiiyak. Parang naubos na. Pagdating sa apartment, sinalubong sila ni Maribel. Isang tingin lang sa mukha ng anak. Alam niya na. Hindi na siya nagtanong pa. Tinulungan niya si Elena papasok at isinara ang pinto. Salamat, sabi ni Adrian ng mahina. Babalik ako bukas. Tumango si Maribel. Salamat din. Nang silang dalawa na lang sa sala, umupo si Elena sa tapat ng mesa. Matagal siyang nanahimik. Parang pinipili ang mga salitang lalabas. Ma, sabi niya sa wakas. Tuyo ang boses. Buhay pala si Daddy. Napaupo si Maribel. Hindi siya nagulat, pero may kirot pa din. Nakita ko po siya. Patuloy ni Elena. May asawa, may anak, at itinanggi niya ako. Huminga ng malalim si Maribel. Matagal niya nang iniwasan ang sandaling ito. Matagal na ipinagdarasal na sana hindi na dumating. Pero andito na. Anak, sabi niya dahan-dahan. Kailangan ka na magsabi ng totoo. Tumingin si Elena sa ina. Walang luha sa mata. Galit na ang pumalit. Hindi po ba totoo ang sinabi niyo noon? Tanong niya. Hindi po ba patay si Daddy? Umiling si Maribel. Buhay siya. Tahimik ang sala. Parang may bumagsak na mabigat sa pagitan nila. Bakit niyo po ako pinagsinungalingan? Tanong ni Elena. Nanginginig ang panga. Bakit niyo po ako pinaniwala? Lumapit si Maribel at umupo sa harap ng anak. Dahil natakot ako. Sa ano po? Namasaktan ka. Sagot ni Maribel. Nangingilid ang luha. Na maramdaman mo hindi ka gusto ng sarili mong ama. Tumayo si Elena, galit na galit. Pero naramdaman ko pa rin. Napatigil si Maribel. Alam ko at kasalanan ko yon. Huminga si Elena ng mabilis. Bakit mo siya umalis? Matagal bago sumagot si Maribel. Parang hinuhukay ang pinakamasakit na alaala. Umalis siya, sabi niya. Dahil ikinahiya ka niya. Parang may tumusok naman sa dibdib ni Elena. Ano?
Dahil sa wheelchair. Diretso si Maribel. Dahil may kapansanan ka. Dahil iniisip niyang pabigat ka sa buhay at sa negosyo niya. Hindi totoo. Putol na Elena. Hindi totoo yan. Anak, sabi ni Maribel na umiiyak na. Narinig ko mismo yan sa kanya. Bumagsak si Elena sa upuan. Umikot ang mundo niya. Lahat ng tanong na matagal niyang tinago. Sabay-sabay, bumalik. Bakit po ako, Ma? Bulong niya. Anong kasalanan ko? Wala. Mariing sagot ni Maribel. Wala kang kasalanan. Pero iniwan niya kami. Sigaw ni Elena. Iniwan niya ako. Niyakap siya ni Maribel. Mahigpit. Hindi ikaw ang dahilan. Siya. Tahimik si Elena. Unti-unting pumasok sa isip niya ang mga alaala. Ang mga gabing hinihintay niya ang ama. Ang mga tanong na sinagot ng kasinungalingan. Ang mga pagkakataong inisip niyang siya ang kulang. Biglang may sumiklab sa dibdib niya. Hindi hiya. Hindi takot. Kundi galit. Hindi ko po kasalanan. Mariing sabi ni Elena na parang unang beses niyang sinabi iyon. Hindi ko kasalanan. Tumango si Maribel. Humahagulgol. Oo anak. Hindi mo kasalanan. Tumayo si Elena at lumakad papunta sa bintana. Nakatingin siya sa labas, sa ilaw ng kalye. Para ngayon na niya nakita ang sarili niya ng malinaw. Buong buhay ko, sabi niya. Akala ko, kaya ako iniwan dahil hindi ako sapat. Huminto siya at saka humarap sa ina. Pero siya palang hindi sapat. Napaluha si Maribel, pero may ngiti sa gitna ng luha. Tama. Sa gabing iyon, unang beses na hindi sinisi ni Elena ang sarili. Unang beses na naramdaman niyang may karapatan siyang magalit. Hindi sa mundo, hindi sa kapansanan, kundi sa lalaking tumalikod sa kanya. Nag-text si Adrian. Kamusta ka na? Tanong ni Adrian. Alam ko na po ang totoo. Sagot naman ni Elena. Andito lang ako. Salamat. Hindi na po ako tatakbo. Inalapag ni Elena ang cellphone. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung paanong haharapin ng ama niya sa hinaharap. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang patawarin. Pero alam niya ito. Hindi siya pabigat. Hindi siya kahihiyan. At hindi niya kasalanan ng pagpili ng ama niya. Sa unang pagkakataon, malinaw ang laban. At handa na siyang harapin ito. Hindi sinabi ni Adrian kay Elena ang balak niya. Alam niya hindi pa handa ang babae at ayaw niyang madagdagan pa ng bigat ang pasanin nito. Kaya tahimik niyang inasikaso ang lahat. Parang business meeting lang na may mabigat na puhunan. Dignidad ng taong mahal niya. Isang umaga, tumawag siya sa isang kontak. Ilang oras lang, may address na siya. Isang pribadong club sa BGC. Tahimik, eksklusibo. Lugar na paborito ng lalaking katulad ni Ramon. Mga lalaking sanay magtago sa likod ng pangalan at koneksyon. Nauna si Adrian. Umupo siya sa isang mesa sa gilid. Diretso ang likod. Kalmado ang mukha. Hindi siya galit. Hindi rin siya nanginginig. Pero buo ang loob niya. Dumating si Ramon makalipas ang ilang minuto. Nakasuot ng mamahaling suit. Halatang sanay sa ganitong tagpuan. Nang makita niya si Adrian ay bahagya itong nagulat. Ikaw? Tanong niya ng malamig. Salamat sa oras, sagot ni Adrian. Tumayo at nag-abot ng kamay. Nag-atubili si Ramon bago tinanggap ang pakikipagkamay. Ano kailangan mo? Umupo sila. Walang paligoy-ligoy sa Adrian. Alam kong kilala mo si Elena. Diretsong sabi niya. Nanigas naman ang panga ni Ramon. Wala akong anak na ganon. Meron? Sagot pa ni Adrian. Mahinahon pero matatag. At alam mo yon. Sandaling katahimikan. Sa labas, may tumatawang grupo. Sa loob, mabigat ang hangin. Ano bang gusto mo? Tanong ni Ramon, iritado. Kung pera, hindi pera. Putol ni Adrian. Respeto. Napatawa si Ramon. Maikli at walang saya. Respeto?
Para kanino? Para sa anak mo. Sagot ni Adrian. Kahit kilalanin mo lang siya. Kahit sa pribado. Sumandal si Ramon sa upuan. Hindi ko kailangan ng gulo. Maayos ang buhay ko. Maayos dahil iniwan mo sila. Sagot pa ni Adrian. Dahil itinago mong totoo. Nagbagong mukha ni Ramon. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Alam ko ang pinagdaanan niya. Sagot ni Adrian. 8 taon ng therapy. Taon ng pangmamaliit. Isang buhay na pilit binuo kahit iniwan. Huminga si Ramon ng malalim. Hindi ko hiningi ang batang yon. Pero responsibilidad mo. Maraing sabi ni Adrian. Tumawa naman si Ramon ng malakas ngayon. Responsibilidad? Malas sa buhay ang batang yan. Parang may kumurot sa dibdib ni Adrian. Pero nanatili siyang kalmado. Malas? Simula nang pinanganak siya. Puro problema ang dumating. Patuloy pa ni Ramon. Gastos. Hiya. Mga tanong na ayokong sagutin. Hiya? Ulit pa ni Adrian. Ang kinahiya mo ay hindi ang kapansanan niya. Ang kinahiya mo ay ang sarili mo. Biglang tumayo si Ramon. Pigilan mo ko. Hindi. Sagot ni Adrian at tumayo na rin. Hindi hanggat hindi mo naririnig ang totoo. May ilang napatingin sa kanila. Umupong muli si Ramon. Galit na galit. Hindi ko siya kikilalanin. Mariing sabi niya. Hindi ngayon, hindi kailanman. Alam mo ba, sabi ni Adrian dahan-dahan, na may pagkakataon ka pang itama ang mali? Wala akong mali. Sagot ni Ramon. Pinili ko ang buhay na gusto ko. Tumango si Adrian at may presyong pagpili. Tahimik si Ramon. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Adrian. Inilabas niya ang wallet at inilapag ang calling card sa mesa. Isipin mo, sabi niya. Kung sakaling magbago ang isip mo, alam mo kung saan ako hahanapin. Tumalikod si Adrian at naglakad palabas ng club. Hindi siya nagtagumpay sa pakay niya. Pero may nakuha siyang mas malinaw. Ang tunay na anyo ng lalaking itinanggi ang sariling anak. Sa kotse, huminga siya ng malalim. Kinuha ang cellphone at nag-text. Kinausap ka na siya. Message ni Adrian kay Elena. Kamusta po? Matagal bago siya nag-reply. Hindi siya handa. Naintindihan ko po. Salamat pa rin. Napatitig si Adrian sa screen. Alam niyang mas masakit ang totoo kaysa sa kasinungalingan. Pero mas kailangan iyon. Samantala si Ramon ay nananatiling nakaupo sa club. Hawak ang baso. Bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Adrian. Ang mga mata ni Elena. Ang boses nitong nanginginig. Pinilit niyang itaboy ang alaala. Malas. Bulong niya sa sarili. Malas lang. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado. Sa gabing iyon, tahimik na nagdasal si Elena. Hindi para sa ama, kundi para sa sarili. Para sa lakas na kailangan niya sa susunod na haharapin. At sa dilim, may 2 lalaking gumawa ng magkaibang desisyon. Ang isa piniling manatili sa pag-iwas. Ang isa handang manindigan hanggang dulo. At malapit na ang singil. Hindi alam ni Elena na may ibang mukha si Adrian. Isang mukhang bihirang lumabas at kapag lumabas man, tahimik lang. Hindi ito ang Adrian na nakangiti sa park o maingat na nagtutulak ng wheelchair sa gilid ng kalsada. Ito ang Adrian na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Diretso ang likod. Malamig ang mga mata. Sa loob ng isang private boardroom, nagsara ang pinto. Let's proceed, sabi ni Adrian na simple lang ang tono. Nagpalitan ng tingin ng mga executive. Walang nagtaka. Matagal na nilang alam kung sino talaga siya. Adrian Valero, majority shareholder ng Valero Consortium. Isang pangalan na bihirang lumabas sa media, pero ramdam sa galaw ng merkado. Target? Tanong ng isa. Binuksan ni Adrian ang folder. Isang pangalan ng malinaw na nakasulat sa unang pahina. Ramon Cruz Holdings. Buong portfolio, sagot ni Adrian.
Tahimik, legal, walang leak. Tumango ang mga tao sa lamesa. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Hindi ito personal na galit. Ganito pinapagana ni Adrian ang negosyo. Pero sa pagkakataong to, malinaw ang dahilan. Hindi para magyabang, hindi para magigante sa harap ng mundo. Para managot ang isang lalaking tumalikod sa responsibilidad. Sa loob ng ilang linggo nagsimulang gumalaw ang mga numero. Isang maliit na kumpanya ang binili, sumunod ang isa pa. Mga silent acquisitions, walang press release, walang ingay. Hanggang sa mapansin ng mga tao sa industriya ang kakaibang galaw. May bumili ng shares mo. Sabi ng CFO kay Ramon isang umaga. Hindi namin makita kung sino. Sumimangot si Ramon. I-monitor ninyo. Pero huli na, isang hapon, tinawagan siya ng bangko. Sir, may pagbabago po sa credit line ninyo. Kailangan naming i-review. Sumunod ang supplier na umatras. Ang partner na biglang nag-cancel ng kontrata. Ang proyekto na hindi na na-renew. Anong nangyayari? Sigaw ni Ramon sa opisina. Ayusin niyo to. Tahimik ang staff. Walang makasagot ng diretsyo. Ang totoo, wala na silang kontrol. Sa parehong araw, inimbitahan ni Ramon sa isang emergency meeting. Isang conference room sa parehong gusali kung saan minsan siyang nangarap na umangat pa. Pagpasok niya ay nandoon si Adrian. Nanlamig ang batok na Ramon. Ikaw? Tumayo si Adrian. Maupo ka. Hindi sumunod agad si Ramon. Anong ginagawa mo rito? Binili ko ang kumpanya mo. Sagot ni Adrian na diretso, parang nagbabalita lang ng oras. Hindi lang isa, lahat. Parang tinamaan ng suntok si Ramon. Imposible. Inilapag ni Adrian ang mga dokumento sa mesa. Legal, kompleto. Tahimik ang kwarto. Ramdam ang bigat ng papel sa pagitan nila. Bakit? Tanong ni Ramon na galit at takot na nagsasama. Hindi agad sumagot si Adrian. Hindi to tungkol sa pera. Sabi niya sa wakas. May mas mahalaga pa. Si Elena? Dugtong ni Ramon na halos pabulong. Tumango si Adrian. Si Elena. Huminga ng malalim si Ramon. Ginagawa mo to para sa kanya? Ginagawa ko to. Dahil sa ginawa mo sa kanya. Sagot ni Adrian. At sa patuloy mong ginagawa. Tumawa si Ramon ng pilit. Akala ko ba hindi ka personal? Hindi. Sagot naman ni Adrian. Pero may hangganan ng pananahimik. Lumapit si Adrian sa bintana. Alam mo kung bakit tahimik kong ginawa to? Dahil hindi ko kailangang ipahiya ka sa publiko para managot ka. Gusto kong maramdaman mo ang pagkawala, ang unti-unting pagguho. Bumagsak si Ramon sa upuan. Wala ka nang pakialam sa mga empleyado ko? Meron, sagot ni Adrian. Lahat sila ililipat sa bagong pamunuan. Walang mawawala ng trabaho. Ikaw lang. Tahimik si Ramon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kawalan ng kontrol. Ang pakiramdam na matagal niya nang ipinasa sa anak niya. Hindi mo ba naisip? Sabi ni Ramon na mababa ang boses. Nasobra to? Hindi, sagot ni Adrian. Sapat lang. Paglabas ni Ramon ng gusali, hindi siya sinundan ng kamera. Walang media, walang chismis, pero ramdam niya ang pagbagsak sa bawat hakbang. Samantala si Elena naman ay nasa apartment, nagbabasa, tahimik ang araw. Walang ideya sa nangyayari sa kabilang mundo, hanggang tumunog ang cellphone niya. Uuwi ako mamaya. May sasabihin ako, sabi ni Adrian. Kinabahan naman si Elena. Okay po. Pagdating ni Adrian, umupo siya sa harap ni Elena at ni Maribel. Hindi siya nagpaligoy-ligoy pa. May kailangan kayong malaman? Sabi niya. Hindi lang ako ordinaryong empleyado. Nagkatinginan ng mag-ina. Ako ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan ko. Dugtong pa ni Adrian.
at kinuha ko ang lahat ng negosyo ng ama mo. Nanlaki ang mata ni Elena. Po? Hindi para ipaghiganti ka sa harap ng mundo. Dagdag ni Adrian. Kundi para itigil ang kapangyarihang ginamit niya laban sa'yo. Tahimik si Elena. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya nalungkot. May halo-halong damdamin. Hindi ko po hiniling to. Sabi niya sa wakas. Alam ko. Sagot ni Adrian. At kung ayaw mo, babawiin ko. Umiling si Elena. Hindi po. Kailangan lang po nating harapin ang katotohanan. Tumango si Adrian. May darating pang mas mahirap. Sa gabing iyon, sa magkaibang bahay, 2 tao ang nakaramdam ng bigat ng mga desisyon. Si Ramon, unang beses na walang sandalan. Si Elena, unang beses na hindi na kailangang magtago. At sa pagitan nila, may isang lalaking handang tumayo sa gitna. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang taong may paninindigan. Hindi pa tapos ang laban, pero malinaw na ang direksyon. At para kay Ramon, nagsimula na ang tunay na bayad. Tahimik ang opisina ni Ramon, o kung ano mo matatawag sa maliit na kwartong pansamantala niyang inuupahan ngayon. Wala nang malawak na mesa, wala nang mga awards sa dingding. Isang kahon lang ng papeles, isang upuang bakal, at isang ilaw na palaging nakasinde kahit umaga. Hawak niya ang isang sobre. Hindi to galing sa bangko, hindi rin mula sa korte. Isang plain na envelope, walang logo, walang pangalan. Inabot lang ng dating secretary niya na ngayon ay lumipat na sa bagong pamunuan. Sir, sabi ng babae noon. May halong hiya at awa. May nagpaiwan po na to. Hindi niya agad binuksan. Ilang oras niya itong tinitigan. Parang may kutob na mas masakit pa ito kaysa sa pagkawala ng negosyo. Sa wakas, binuksan niya. Isang lumang dokumento ang unang lumitaw. Medical recommendation. Pangalan ng pasyente, Elena Cruz. Edad noon, 8 taong gulang. Diagnosis, surgical options, estimated cost. Nanikip ang dibdib ni Ramon. May kasunod na sulat. Maayos ang sulat kamay. Parang pilit na pinatatatag ang bawat letra. Para po ito sa operasyon ni Elena. Kung maaari po, ilaan na lang sa negosyo ng daddy niya. Ayoko masirang pinaghirapan niya dahil sa akin. Napaupo si Ramon. Hindi niya agad naintindihan. Binasa niya ulit at ulit. Parang ayaw pumasok sa isip niya. May nakalagay pang petsa. Ang taon kung kailan muntik nang magsara ang kumpanya niya. Ang panahong halos gabi-gabi niyang umuuwi na galit at tahimik. Ang panahong inisip niyang malas ang batang nasa wheelchair. May nakasunod na resibo. Donation of transfer. Amount para sa operasyon. Sapat para iligtas ang kumpanya. May perma sa dulo. Elena. Parang may sumabog sa loob ni Ramon. Bigla niyang naalala ang gabing iyon. Ang pag-uwi niyang lasing at pagod at takot. Ang galit niya sa mundo. Ang pagsigaw niya na pabigat ang anak niya. At sa parehong panahon, may isang batang tahimik na pumirma ng papel. Piniling isang tabi ang sariling pagkakataon para sa ama niyang ikinahihiya siya. Hindi. Bulong ni Ramon. Hindi to totoo. Tinawagan niya ang dating accountant. Totoo ba to? Halos sigaw niya sa telepono. Yung donation, kanino galing? May katahimikan sa kabilang linya. Sa anak po ninyo, sir. Inilihim niyo po kasi sabi ng asawa ninyo, ayaw niyang ipaalam sa inyo. Ayaw daw pong makadagdag sa bigat. Napatigil si Ramon. At alam mo? Opo, sagot ng accountant. Marami pong may alam. Pero nirespeto po namin ang desisyon ng bata. Bata. Ang batang tinawag niyang malas. Ibinalik ni Ramon ang telepono sa mesa. Parang nawala ang lakas sa mga kamay niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang ituro ang sisi sa iba. Wala ng kumpanya. Wala ng koneksyon. Wala ng dahilan para magtago. Ang katotohanan ay malinaw at masakit. Ang anak na kinahiya niya, ang nagligtas sa kanya.
Samantala si Elena ay nasa clinic. May regular na check-up. Tahimik ang silid. May banayad na ilaw. Nakatayo si Adrian sa gilid. Hindi nakakialam. Handang umalalay kung kailangan. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango si Elena. Oo, sanay na. Paglabas nila, umupo sila sa maliit na cafe sa loob ng building. Tahimik si Elena. Nakatingin sa tasa ng tsaa. May nangyari ba? Tanong ni Adrian. Umiling si Elena. May nararamdaman lang po akong parang may paparating. Hindi pa man natatapos ang salita niya, tumunog ang cellphone. Isang unknown number. Hindi niya agad sinagot. Tumingin siya kay Adrian. Kung ayaw mo, sabi ni Adrian. Wag. Huminga si Elena at sinagot ang tawag. Hello? Elena. Boses ni Ramon na basag. Hindi pamilyar sa kanya. Ako ito. Tahimik si Elena. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya natakot. Parang matagal niya nang hinihintay. Ang sandaling ito. Alam ko na. Sabi ni Ramon na nanginginig. Alam ko nang ginawa mo noon. Hindi naman sumagot si Elena. Bakit? Tanong ni Ramon. Bakit mo binigay yon? Bakit hindi mo sinabi? Matagal bago nagsalita si Elena. Kasi po anak niyo ko. Parang tinamaan si Ramon. Pero hindi ako karapat-dapat. Hindi po yan ang tanong. Putol ni Elena ng kalmadong boses. Hindi ko po yung ginawa para maging karapat-dapat kayo. Ginawa ko po yan kasi mahal ko po kayo. Noon. Tahimik ang linya. Mahikbe sa kabilang dulo. Pasensya na. Bulong ni Ramon. Pasensya na, anak. Ipinihit ni Elena ang tingin sa bintana. Hindi ko po hinihingi ang sorry ninyo. Kung ganon. Tanong ni Ramon na desperado. Anong hinihingi mo? Huminga si Elena. Wala. Huli na po. Bumalik ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Ramon ang bigat ng lahat ng taon na sinayang niya. Ikakasal ka na. Sabi niya na parang gustong kumapit sa huling balita. Opo, sagot ni Elena. Pwede ba? Hindi po. Sagot niya na mahinahon pero buo. Hindi po lahat ng ama karapat-dapat sa lahat ng bahagi ng buhay ng anak. Ibinaba ni Elena ang tawag. Nanginginig ang kamay niya. Hindi sa takot, kundi sa tapang. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Okay ka lang? Tumango si Elena. Oo, masakit, pero malinaw. Sa kabilang dulo, nakaupo si Ramon sa sahig. Hawak ang sobre. Sa unang pagkakataon, wala na siyang masasabi laban sa katotohanan. Hindi niya lang iniwan ang anak niya. Sinira niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtalikod sa nag-iisang taong handang magsakripisyo para sa kanya. At sa gabing yon, walang negosyo, walang kapangyarihan, walang dahilan. Isang ama lang ang naiwan, nakaharap sa pinakamasakit na revelasyon ng kanyang buhay. Hindi engrande ang kasal, pero hindi rin ito simple sa karaniwang kahulugan. Tahimik ang simbahan, puno ng liwanag, at walang bahid ng pagpapanggap. Walang kailangang patunayan, walang kailangang ipakita. Nandoon si Elena, nakaupo sa wheelchair na pinili niyang wag itago. Hindi siya tinulak palihim. Hindi siya hinarap na parang kahinaan. Sa halip, maayos siyang pumasok sa gitna ng simbahan. May ngiti sa labi at lakas sa mga mata. Sa gilid ng altar, naghihintay si Adrian. Hindi bilang bilyonaryo. Hindi bilang tagapagligtas. Kundi bilang lalaking nanindigan. Nakatayo sa unang upuan si Maribel. Tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. May hustisya ang mga taong piniling manatili kahit walang kasiguraduhan. Handa ka na? Bulong ni Adrian na magkatabi na sila. Tumango si Elena. Matagal na. Sa sandaling iyon, wala nang takot, wala nang hiya, wala nang tanong kung sapat ba siya. Dahil malinaw na ang sagot. Pagkatapos ng kasal,
Hindi nila agad hinabol ang luho. Oo, umangat ang buhay nila. May mas maayos na bahay, may seguridad, may mga pagkakataong dati pangarap lang. Pero nananatiling simple ang puso ni Elena. Tinuloy niya ang therapy, hindi dahil may kailangang patunayan, kundi dahil gusto niya. Tinulungan niya ang mga foundation na sumusuporta sa mga batang may kapansanan, hindi bilang simbolo, kundi bilang kapwa. Si Maribel sa wakas nakahinga. Hindi niya na kailangang magbilang ng barya bago matulog. Hindi niya na kailangang magpanggap na okay lang ang lahat. Sa unang pagkakataon, inalagaan din siya. Samantala sa kabilang dulo ng lungsod, unti-unting naglaho ang mundo ni Ramon. Umalis si Veronica ng tuluyan. Walang sigawan. Walang drama. Isang umagang wala na lang siya. Dala ang anak. Dala ang dignidad na matagal nang nawala kay Ramon. Hindi kita pinakasalan para maging mahirap. Malamig na sabi ng babae bago umalis. At hindi rin kita piniling ipaglaban. Wala nang hinabol si Ramon. Wala na siyang lakas. Wala na rin dahilan. Lumipat siya sa mas maliit na lugar. Malayo sa mga dating opisina. Malayo sa mga taong dati yumuyo ko sa kanya. Dala niya ang isang bag, ilang damit at ang sobre na matagal niya nang hindi mailapag. Isang hapon, naglakas loob siyang pumunta sa isang cafe. Hindi niya alam kung bakit. Baka umaasa makita ang anak o baka umaasang mapatawad ang sarili. At doon niya nakita si Elena kasama si Idian. Nakangiti, may hawak na tasa ng tsaa. Tahimik pero buo. Nanlambot ang tuhod ni Ramon. Lumapit siya, mabagal ang hakbang. Elena, tawag niya na maingat. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Elena. Hindi siya nagulat, hindi rin siya tumayo. Sandali lang, sabi niya kay Adrian. Tumayo si Ramon sa harap niya. Hindi na alam kung saan titingin. Hindi ako hihingi ng kahit ano, sabi niya agad. Gusto ko lang sabihin na mali ako. Tahimik si Elena. Walang araw na hindi kita iniisip. Patuloy ni Ramon. Pero hindi ko alam kung paano haharapin ang sarili ko. Tumango si Elena. Alam ko po. Pwede pa ba? Naputol ang boses ni Ramon. Pwede pa ba akong bumawi? Matagal bago sumagot si Elena. Ang pagbawi. Sabi niya na kalmado pero malinaw. Hindi mo laging tinatanggap. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ibig kong sabihin, dugtong ni Elena. May mga pagkakamaling hindi na naaayos. May mga panahong lumipas na hindi na maibabalik. Huminga siya ng malalim. Pinatawad na po kita. Nagliwanag ang mukha ni Ramon. Talaga? Pinatawad. Ulit pa ni Elena. Pero hindi ko na po kayo maibabalik sa buhay ko bilang ama. Parang tinamaan si Ramon. Hindi mo na ako tatawagin. Hindi po. Sagot ni Elena. Dahil ang pagiging tatay, hindi titulo. Responsibilidad po yan na pinili niyang talikuran. Tahimik ang cafe. Walang nakikinig. Pero sapat na ang bigat ng mga salita. Tumango si Ramon, luha ang bumagsak. Salamat. Kahit iyon man lang. Tumayo si Elena. Ingat po kayo. Hindi na siya lumingon. Habang papalayo si Elena kasama si Idian, naiwan si Ramon. Mag-isa. Walang sisisihin, walang hahabulin. At sa wakas, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi siya pinarusahan ng anak niya. Hindi siya ginantihan ng mundo. Siya mismo ang sumira sa lahat. Sa araw na pinili niyang ikahiya ang sariling anak. Sa isang maliit na event, kasama ang mga batang naka-wheelchair nagtatawanan. Naglalaro, walang kamera, walang spotlight. Isang buhay na tahimik pero buo. Sa tabi niya si Adrian, hindi nakahawak sa kanya para itulak, kundi para sabayan ang lakad ng buhay. At sa dulo ng kwento, malinaw ang aral na hindi kailanman naging komplikado. Hindi lahat ng ama, karapat-dapat tawaging tatay. Pero ang mga anak na piniling manatiling mabuti, sila ang tunay na mayaman.
Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.